Now, first is in Region 12, and then we are so happy that we partner in our program. Hindi bigas, meron na. Nandito na siya sa Davao. From Jensen now as Regional Director of the Original Manager, the National Food Authority, si Sir Alan Joseph Abaco. I have to acknowledge all the participating agencies. And I thank also the effort of DOLI, Department of Labor and Employment, Regional Office 11, with the blessings also of our Secretary Benvenido Laguisma and the senior officials. And also we thank also the DA, the Department of Agriculture, the NFA, National Food Authority, and also the FTI of the Food Terminal Incorporated. Together also with the partners of the participants dito ngayon, mayroon tayong 300 members ng Unified Employees Multipurpose Cooperative na pinumunuan ni Sir Evaristo Lataluna. Sir, thank you very much, sir, for your sa pag-grace ng okasyon. At sa ating provincial head ng field office dito sa Davao, si Ms. Erlinda Mamita. At sa ating TSSD Chief ng Davao o DOLI, Department of Labor 11, si Ms. Jeneline Sanchez. At si Ms. Joby. Hindi ko makuha yung pakiling ang ating market specialist ng DA. At saka si ang Provincial Director ng NFA Davao del Norte, si Sir Andre Bon Sumalto. Nagkakayong salamat, sir. Actually, there are two occasions that happen here in Davao del Norte. And we are so blessed and blessed that we are invited. First is this BBM, the 20 Bigas Merona. And this is one of the promises of our President. Isa sa mga pangako niya during election period na magkakaroon tayo ng 20 pesos na bigas per kilo. So it happens now. It happened a month ago before after the election ba yun? After the election. After the election, we had the first simultaneous on June 13. We started, nagsimula kami sa Davao del Sur, sa Digos. And then after this, before so na lahat ng mga provincial offices ng DOLE, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental, Davao Occidental, Davao City. So, yata, 6 na kasi ang isa nag-start na last month. Simultaneous tayo mag-release ngayon ng bigas. Actually, yung bigas natin is subsidized sa government. Yung DA ba, Department of Agriculture, so we start that June 13. Ngayon, we had the meeting, parang 9 pesos na ata ang subsidize. Tama ba siguro? 9 pesos. Nagbigay tulong yung government. At least man na, maibigay tayo bigas as one of the promises of our President Bongbong Marcos na maibigay yung 20 pesos na per kilo bigas sa ating mga constituents. Ang target natin dito sa Davao region ay almost 2,200 beneficiaries. If this is a conservative number kasi yung target naman natin delivered by our President this last week of this month. Last week of July 28. So part of that is this simultaneous activity of 20 pesos na bigas na ibigay natin sa mga constituents. Actually, ang target is minimum wage earners. Yung lahat na nagtatrabaho na kumikita ng sa Davao, yung minimum natin sa non-agriculture is 510. Sa non-agri is 505. Whole DOLE regional offices, lahat ng mga wage earners,
at saka na profile at naka-avail because hindi lahat naman ng mga minimum wage earners na mabigyan because of the limited subsidized program of our government. But we see to it that ang mabibigyan natin ng bigas ay talagang qualified at sertipikado na mga minimum wage earners. Sa Digos, we started with our workers who are engaged into planting and harvesting sugarcane. We started also with 400 beneficiaries at lahat sila ay miyembro ng isang kooperatiba at under the Davao Central Co-op in Davao del Sur. Dito naman, ang aming kapartner sa pagbinta ng bigas, tuwalya binta to 20 pesos ang pagbinta. Ang partner namin, ang Unified Employees Multipurpose Cooperative na pinumunuan ni Sir Ibaristo. And we're looking forward that if more blessings and directive from our senior officials because of the mandate of our president, if there are some additional resources or subsidized by the government, we are looking forward that number of, we committed 2,200 na makapagdagdag pa kami because the program of this 20 pesos na bigas on December, start on June of this year, at least we have 500 to 600,000 minimum wage earners na maka-receive or makabinta or makabili ng 20 pesos na bigas. That figures, yung 500 to 600,000 distributed to all the regions. So sa atin, we are looking forward kasi nag-base din tayo sa minimum wage earners. Kung ilan yung mga minimum wage earners sa region, yun din ang proportion na ibigay ng bigas, sa sako ng bigas na ibigay. So ang region, NCR, National Capital Region, masyadong marami yung mga minimum wage earners, malaki-laki yung nila, yung beneficiaries, Region 3, Region 4A, and also Region 7. Pero kung mas marami pang mandato at direktiba at dagdagan ang benepisyo at beneficiaryo na kinakailangan i-subsidize ng government ang bigas, madagdagan din yung ating mga recipients na mga beneficiaries ng 20 pesos. Gusto nga namin bumili. Kami sa government, sino naman hindi gustong bibili na yung 100 pesos mo o yung 200 pesos mo, may 5 kilo ka na ng bigas sa 100 pesos, sa 200 pesos may 10 kilo ka na. Kung bibili ka sa ibang store, 39 or to 50 ata ang range ng bigas. Pero dito, galing sa NFA, I can assure you with our partner na itong bigas certified na quality rice. Hindi natin alam kasi napag-usapan namin sa Del Sur, hindi natin alam yung what kind of variety, but the variety that we can assure you ay yung bigas ay quality kind of rice. Medyo siguro nasa na meal or na stock siya siguro mga 2 to 3 months, pero magandang klaseng bigas yun. Hindi lang particular na variety na yung sinabi natin 7-tonner, R160 ba yun, gano'n. But we can assure you with RD Alan and also our counterpart from PE Provincial Director, si Sir Andri, na itong bigas na nabinta natin ay quality kind of rice. Pasensya na kayo sa mga beneficiary na may nahulog. Baka sabi nyo, hindi na yan saktong 1 kilo. Bigay na lang natin sa ating mga partner ng mga ibon at sa mga yung blessings that we can give also to the partner of the ecosystems, yung mga langgam at saka yung ibon. They are also part of the ecosystems of this world that we are working and we are living
as our generosity we give to them, na magtutuloy-tuloy yung ekosistema or ecosystem ng ating buhay, lahat ng bagay magkakaugnay. So we're looking then that this simultaneous activity, part of the promises of the President during the election time, and I would be honest to tell that not everyone can avail this, but I'm so happy that some of you have given the opportunity and privilege to receive this. And also thank you also for the partners of the NFA, the DA, and also the FTI, because of this converging program with our senior officials downloaded and cascaded to the provincial offices and to the municipalities, we are now realizing not the whole, but at least we realize the promise during the election period of our President to all those who are not at all, that can receive the 20 pesos na bigas, realize started June 13 until December of this year. And we are praying then that after this year, baka the next year, meron pa rin subsidized na bigas. So sa lahat nandito, mga kasama ko sa Dole, hindi yung kasali makabili ng bigas. Pero sa ating mga kasamahan dito sa Unified Employees Multipurpose Cooperative, salamat sa inyo. We realize and materialize this activity and this project, and we are praying that many more beneficiaries can receive this program as promised by our President. Daghang salamat, Davao del Norte, sa atong mga ihinsya, gobyerno, sa inyong tanan, and to God be all the glory. Pong branch manager ng Davao del Norte. Sir, of course, ato ang beneficiary nga maswerte karon ang chairman, si Sir Evaristo Latalona, no? Then, Ma'am Jeline Sanchez, at ato ang OIC ng Dole 11, then Ma'am Erlinda Mamita. So, sa inyong tanan, good morning. Ang among director, pasensya gyud kay na timing kayo nga dunay MANCOM or Management Committee meeting kay last week, out man gyud sila sa office. So karon kailangan nila nga mag-meeting kay daghan kayo og mga instructions from the central office. Isa na ning ato ang benting bigas meron na, no? Then Dole ang nag-una gyud diri sa Region 11. Actually, ang Dole ang nag-una gyud. Yes, sorti ni Attorney last June 13. Okay, ang Mindanao naiwit gyud ta or wala ta na priority tungod sa ang ato ang i-identify man gud ang kada region, no, kung mga tong poorest of the poor. So wa ta kaay na bilong dito, so naagyo nilang concentration sa NCR. So at least karon naanagyod tayo 20 o doon na pa'y umaabot. Dili lang ko niya diri sa Davao del Norte, kung dili tibuok na region sa Region 11, no? O dili lang sa Region 11, kung dili Mindanao, ano na siya, nanay mga plano, Region 9, 10, 11, 12, 13. So, maswerte mo kay naunang na mo, congratulations sa inyo, ha. Ako na lang basahon ang message ni Director, no? On behalf of the Department of Agriculture in Davao Region, dako kaayo ang among pasalamat sa atong mga mag-uuma sa walay puas ninyong pagpakaon sa matag pamilyang Pilipino. In line with the promise of our President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. of P20 per kilo rice is now within reach here in Davao del Norte. Pinaagi sa atong partner ang Unified Employees Multipurpose Cooperative. Dili lang saad sa atong presidente, but this is a promise fulfilled for an affordable rice. This P20 rice project is designed to strengthen food security efforts and reduce the burden of high rice prices on low-income earners across the region. Daghang salamat sa inyong kanunay nga suporta.
sa mga programa sa Department of Agriculture para sa kaayuhan sa atong mag-uuma. Thank you kaayo. Andito na po ang 20 bigas meron na. Actually po, this program was launched in Cebu. That was May 1, 2025. But intention of this is not only for the wage earners, but primarily the vulnerable citizens of the Philippines, which are those, syempre, yung ating mga PWD, single parent, etc. But due to this program, nagkaroon po ng data gathering ang ating gobyerno, pati na daw yung wage earner na. And last June 13, nagkaroon tayo ng launching sa Davao del Sur. And according to the data, parang hindi naman naghihirap ang Davao sa tingin ko. Because nakikita sa mukha ninyo na hindi kayo naghihirap. But sa totoo lang, para parehas po tayo naghihirap. Alam nyo, ang government employee po naghihirap din. Maswerte po kayo, makaka-avail kayo ng P20. Kami lahat dito, hindi po kami makaka-avail ng P20. Okay? With this po, sana tuloy-tuloy po ang programa as mentioned a while ago by Attorney Pensoy, that this program will last up to December. Hopefully, magkaroon tayo ng budget purposely for this. Ibig sabihin po, isusubsidize partially ng ating government ang benteng bigas. With this program po, sana po, ito lang ang pakiusap ko, tuloy-tuloy po sana natin suportahan ang programa, not only for the DOLE, not only for the DA, but however the program of the government. Because po, ito po programang binibigay ng gobyerno ay hindi po para sa atin lamang, sa lahat po ito. Kaya po, lahat ng sektor ng may programa ang gobyerno, tuloy-tuloy po suportahan natin. Particularly po ang mga farmers natin. Kasi po, sila po ang nagagawa, sila po ang nagtatanim para dito sa atin. Ngayon po, kung hindi natin suportahan ang ating mga rice farmers, ano po ang mangyayari sa ating bansa? Sana po, tulungan natin ang bawat sektor. Like for example sa inyo po, mga farmers kayo, nagtatanim kayo ng banana. Saan na pupunta po ang pera? Lumalabas. Swerte tayo. However po, kung suportahan natin ang mga farmers coming from other countries, sino po ang sinusuportahan natin? Hindi po yung ating mga farmers. Yun lang po ang ating gusto ipaabot na suportahan natin ang bawat programa ng gobyerno. Yun lang po. Good morning to all of us.